Sa nakaraan nating kwento, tuluyan na ngang nagtagpo si Xiao San sa isang malakas na cultivator na. Natagpuan niya sa loob ng kagubatan at sa isang nayon doon na punong-puno ng mga chi. At nagkaroon sila ng pagkaaktaong mag-usap ng malakas na cultivator na ito at ginulat ni Xiao San. Sa sagot nito nung tinanong bakit daw nandito ang ating Xiao San, nag-iba ang aura nitong cultivator na. Ito dahil nasabi pala ng ating Xiao San ay gusto itong makalaban ni Xiao San. Di nga ito nagpigil pa dahil kung gusto na daw mamatay ng ating Xiao San pagbibigyan daw niya. Pinamalas din naman ng ating Xiao San ang kanyang kakaibang bilis. At pinakita ng dalawa ang kakaibang lakas na pinapamalas nila ng sobra-sobra at yumayanig ang kalupaan. Pinakita nga sa salpukan ng kanilang lakas kung sino ang mas lamang dahil ang ating Xiao San ay tumilapon at dumangga pa nga sa malakas bato at naramdaman din naman ng ating Xiao San ang impact na ganito. At sa sobrang impact na nangyari ay meron din kakaibang aura ang napapamalas kung saan bumagsak ang ating bida. Kaya nga itong malakas na cultivator na ito ay nagugulat sa mga nasaaksihan at nararamdaman nito. At nanganginig ang kanyang kamay at nasasabi sobrang lakas daw ng ating Xiao San, nararamdaman niya sa kanyang kamay na parang nabasag daw ito at kakaibang lakas daw ang ginagawa at pinapamalakas ng ating Xiao San. Kaya nasabi nito sa kanyang isipan at pinagpapawisan na ano daw itong nararamdaman niya nasa kanya daw ang kalamangan bakit ganito daw. Unti-unti ngang nagkakaroon ng malakas na pagyanig at bulwag ng aura kung saan tumilapon ang ating Xiao San at meron naririnig ang malakas na cultivator na ito na isang boses. Ito na nga pinakita na ni Xiao San natin na nag-came wave ni Goku ang gagawin ulit niya at sinisigaw din ito na RIP para daw sa kalaban ng ating Xiao San. Sobrang kinabahan at napasigaw na ito daw nararamdaman niya ay isang divine power daw. Di daw maganda ang mangyayari sa kanya kapag di daw ito nagawan ng paraan kaya nilabas niya ang isang lagayan nito ng alak kanina ito pala ay kasama sa kanyang sandata at unti-unti na itong lumalaki. Kaya naman pinakawalan na ni Xiao San ang came wave nito sa kalaban niya at mukhang all out na ang ating Xiao San sa pinapakita nito. After ng malakas na cultivator na ilabas yung lagayan nito ng alak at pinalaki niya ito nga para gawin pang block sa atake ni Xiao San. All out nga ang ating Xiao San at kahit nga focus ito sa pagpatay na din sa malakas na cultivator, nakita naman natin kanina nakapaglabas agad ito ng bar ilas ng alak para ito ang gagawin niyang panangga sa parating na atake ni Xiao San na ito ang came wave. Parating na nga daw ang kakaibang atake sa kanya di daw nito alam kung kakayanin niyang masalag ito kaya medyo kinakabahan na din ito. At tuluyan na ngang tumama sa kanya ang atake ng ating Xiao San at makikita natin na sobrang lakas nga ito. Pero sa kabila ng pinapamalas na lakas ni Xiao San nagagawa naman nitong mag-concentrate na mas palakasin pa ang depensa nito at nagpapamalas din na hindi rin ito papatinag. Kaya naman naglikha ito ng sobrang lakas na pagsabog na ultimo kaya nitong magwasak ng isang siyudad sa lakas nito. Grabe ang pagyanig ng lalupaan na sobrang lakas kaya nga ang siyudad na nakita ng ating Xiao San, ay pinayanig nila ito sa sobrang lakas ng salpukan ng nangyari. At pagkatapos ng atake nito mukhang di pa ito satisfy sa ginawa nitong atake dahil makikita na ginaganahan pa ito at hinahanap ang nolakaban niya na sinasabi na apalakas daw ba ang nagawa niya. Sa kabilang banda naman di pa natatapos na mag-emote si Xiao San napansin niya na may kamakaway ng puting bandera na katibayan na sumusuko na ito. Nakakatawang tagpo naman na nakita ng ating Xiao San sa isang malaking lagayan ng alak na may kamakaway dito. Nagpaliwanag na ito na hindi na daw ito kaya pang lumaban at napa-upguard na daw ito at di ito daw mananalo sa ating Xiao San. Kaso parang hindi naman naniniwala si Xiao San sa mga naririnig ito. Nagpakita naman ito ng hindi na naman makapaniwalang reaction na hindi na daw nito kaya pa talagang lumaban pa. Humandar na ang pag-iisip ng ating Xiao San, at nasasabi nito hindi daw ordinaryong magical item ang ginamit nito para ma-block ang atake niya. Dahil sobrang lakas na daw ng atake niya na makakagawang ma-wipe out ng isang buong bundok pero nagawa nitong maharangan nga ang atake niya kaya nga di ito naniniwala na talo na daw ito, at hindi na kayang lumaban pa. Umiihip na nga ang malamig na hangin at mararamdaman kung tutuloy ba nila ang laban o tatanggapin ng ating bida ang pagsuko nito.
Sabi nga naman ng malakas na cultivator na, sobrang lakas daw ng ating Xiaosan at pero ito lang daw ang kakasimula ng labanan nila. Pero sabi mo na ayaw mo na maniniwala pa ba akong gusto mo paring makipaglaban at nararamdaman ko aura mo na ayaw mo na talaga, nakakahinayang lang. Dahil kung kailan ko nahanap ang magiging match sa lakas ko ganito naman ka ng ating Xiaosan na sasabi niya ito na may panghihinayan talaga. Kaya nga sabi nitong malakas na cultivator na ayaw na kasi talaga nitong makipaglaban pag gusto na daw nitong magpahinga at mabuhay ng normal dito daw sa Blackwind Mountain. Medyo lumamig ng sobra ang hangin at nasasabi nito na sige daw gusto makipaglaban itong ating Xiaosan Hain na daw ito magpipigil pa at laban na kamatayan. Kaya nagulat itong ating Xiaosan sa nasasabi nito, makikipaglaban daw ito na ma-hold ang hininga nila. Nawala na naman sa ayos ang ating Xiaosan ano nga daw klaseng paglalaban daw yan ng ating Xiaosan. Pero wag na nga lang daw sila maglaban pero magkwento daw ito ano daw nangyayari sa lugar nito. Magsisimula na nga sana itong malakas na cultivator na mag-hold ng hininga niya mapapansin naman na papanggap lang ito kaya nga papaalam na nga. Ang ating Xiaosan na sige daw aalis na lang daw ito at sa susunod na lang daw. Buti naman daw umalis na daw ito nito sa isip niya at makakahinga na ito ng maayos. Ginulat ng ating Xiaosan ito, at teka nga daw ng ating bida rito kaya napahawak ito sa kamay na sisimula na daw nito ang training niya. At bakit daw aalis na daw ang ating bida kung pwede daw na samahan nito na mag-training dito at magiging malakas daw silang magkabit-bahay. Kaso sabi naman nito na hindi na daw kailangan sa susunod daw makikipaglaro daw ito kaya okay lang daw na iwanan daw muna ito mag-isa. At marami pa daw kasing gagawin gusto daw nito makipag-isa muna kanya. Kaso makulat talaga itong Xiaosan natin na kung sasamahan daw niya itong mag-practice o mag-training daw may ipapasa daw itong chi refining incantations para dito. Ano daw itong sinasabi ng ating Xiaosan at bago nga ito sa kanya. At sabi ng ating Xiaosan na tandaan daw nito na, sabi ng ating Xiaosan na Heaven and Earth Profound Sect, source ng 10,000 Qi. Na ang Qi daw at origin of all things. At makultivate ang katawan at buhay at makakatulong ito sa daw career daw nila. At di nito alam ang mga naririnig ng ating Xiaosan bakit ano daw ang Qi at bagong method daw ba ito. Nagseryoso nga ito at kung ito daw ang makakatulong para mas malakas siya sige susubukan daw niya ito. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan tuluyan na ngang naglaban ang ating Xiaosan at ang tagapagbantay ng Wind Black Mountain. At aabangan natin kung maglalaban ba ulit sila. At aabangan pa nga natin na sasamahan ba nito ang ating Xiaosan na magsanay sa sinabi ni Xiaosan. Kaya naman kung gusto mo pang malaman ang mga susunod na video maaaring makapag-like or mag-comments at palimbing ng subscribe at dapat naka-bell all para updated ka sa mga uploads natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.